Well, thank you, of course. Thank you for having me. Salamat. Even sa mga taga-press, media, maraming salamat sa pagpunta. And yeah, let's have a good conversation. Yes, excited kami makausap ka. Pero thank you sa pagpuri dun sa EVP. Kasi for sure, Ganda rin yung boses, ha? Yung VO. Thank you. Pero kinikiligin gumawa yung mga nag-research ng clips. Very nice. From Budoy. Ang dami mo ng pinagdaanan, Gerald. Marami talaga. Ano na-feel mo nung pinapanood mo siya? Na nakita mo yung journey mo? No, in all honesty, mas nagandahan ko talaga, mas naramdaman ko yung 20 years ko with this VTR. It was really nice, very nice. And alam ko, hindi din madali gumawa ng mga ganyan kasi may research pa, maghanap ka pa ng clips. But very beautifully done. It made me, habang pinapanood ko, mas na-motivate ako. Gusto ko magtrabaho na eh. Alam mo yan, I'm very thankful for the 20 years, of course, and sa loyalty award na binigay sa akin. It was a great night. Night of celebration, a night of humility and gratitude. Ang ganda po ng batch, mga kaibigan ko rin po yung kasama ko ng mga ibang awardees. Guys, we're very privileged hanggang ngayon. After 20 years, we're still here. Nandito pa rin kami para magbigay entertainment, makapag-provide pa rin kami sa pamilya namin. Who would have thought after 20 years, we're still on the top of our games. Yes, and you've grown so much. Ang dami mo namang roles, hindi lang sa acting. Pero as I said earlier, ang dami mo na ginagawa, directing, producing. You started out as, I think you were playing basketball in Jensen, right? Basketball lang. Kaya na yung sa speech ko ng Star Magic, isa sa mga pinasalamatan ko talaga was si Sir Deo Etrenal. Kasi he really gave me opportunities at the time that I did not deserve. Kumbaga, ginawa ko niya akong bida sa isang malaking teleserye at the age of 17, 18 years old. And take note, just a couple of months before that, nasa Jensen ako, naglalaro ng basketball. So, minsan, sabi ko sa isang interview ko, yung mga tao sa paligid natin, sila pa yung nakakita ng something inside of you na hindi mo pa nakita. So, I'm always thankful and everyone na nakasama sa journey niya. Sobrang dami talaga nangyari dun sa 20 years. But as you said earlier, excited ka na mag-work pa, dami mo nang gustong gawin. So tell us about what you're busy with right now. Right now, ito, syempre promoting Reconnect is a first producing venture ko rin hanggang Third Floor Studios. It's a Christmas film movie, na-miss kasi natin, na-miss ko rin yung mga parang Christmas theme movies eh. Yung mga pelikulang tungkol sa Pasko, yung paglabas mo ng siniya, habang pinapanood mo, maramdam mo yung Pasko. And that's something I wanted to give sa audience natin. And yung premise ng kwento is about, paano tayo ng mga Pilipino kapag gawa na tayo ng wifi ng internet 10 days before Christmas. Diba? Hindi ko alam paano tayo. Dito makita natin sa pelikula, iba't ibang perspective ng buhay kapag nawalan tayo ng internet. Sana huwag po naman i-manifest, no? Kasi may chance pa magkatotoo kasi December 3 pa lang. Exactly. May chance talaga. I think nung isang araw nagka-glitch na yung internet eh. But nakakatakot, but at the same time, parang, well, that's the goal. Na paglabas mo ng sinian, parang okay ka walang internet eh, or parang hindi ko kaya. So that's yung mga questions at yung mga pakiramdam na yan ang gusto ko iparamdam sa audience through this movie. Na medyo medyo full circle moment because when you were a PBB housemate, wala ring internet sa loob. Wala. Napagdaanan mo na rin yun. Yes, even lahat naman tayo, kahit wala sa PBB, I think nung panahon na yan, wala naman yung social media, hindi ganun kalakas yung social media. Yung internet medyo okay pa eh, kasi kailangan sa computer pa nun eh. Pero ngayon, nasa phone natin, nasa social media, kasama na natin bago matulog, alam mo yun. So, iba na yung distractions ngayon. Okay, please tell us about your role here in Reconnect, tsaka yung role mo off-cam din. Well, yung role ko, kami ni Charlie Dizon, isang Star Magic artist din. Kami po yung gagawin ng love story aspect ng movie. It's how the internet and how social media can affect a relationship, itong modern day relationship, which is malaking effect din siya eh, kasi parang hindi rin natin maiwasan na i-compare yung relationship natin with other relationships. Nadi-distract tayo kasi lagi tayo nasa YouTube, nasa internet, instead of spending quality time with each other. Minsan may nakita ako, nagde-date sila pero nasa phone sila parehas, nasa social media. So, dun, yun yung makita ng audience natin
sa Reconnect on how the internet affects modern day relationships. Okay, so that's your role on cam. How about off cam? Paano nagsimula na biglang naging part ka na rin ng pagpaproduce nito? Nabuo yung konsepto ng Itos nung nag-shooting kami ng Bybus, yung Netflix series namin ni Miss Ann Cortez. We were nasa loob-looban kami ng Zambales, tapos ang internet lang na, walang signal. So, ang internet lang namin was Starlink. And yung araw na yun, parang namatay or nasira yung Starlink. So, nakaupo ako doon, nasa loob-looban kami ng Zambales, parang nasa looban kami ng mga bundok. Nakikita ko yung panic ng mga tao talaga. Yung nawalan ng signal eh. Siyempre wala ng contact sa outside world, sa mga mahal nila sa buhay, sa schedules, everything. So nakikita ko physically yung panic nila eh. So doon nabuo yung konsepto. And then sabi ko, wow, that's a good concept. And then nabuo na yung storya, yung pelikula, hanggat sa sabi, nagkausap lang kami ni Sir Dondon Monteverde, nila Eric Mati, they offered me, gusto mo ba maging part producer nito? And that's how it started. Balikan ko lang yung observation mo na nagpapanik lahat dahil wala yung internet. Does that mean na ikaw hindi ka nagpanik nun? Like, how were you like without internet? Pinapanood ko rin yung mga nagpapanik. Chill ka lang? Oo, chill lang ako dun eh. I mean, umaakit nga ako minsan ng bundok para lang mawala ng signal, di ba? Just for a time. And through this movie, parang magkakaroon ng konting, it's good to detox din minsan from social media. Di ba? Hindi natin to disconnect. You have to disconnect sometimes to reconnect with your loved ones, with yourself. And yun yung premise ng pelikula. Nice. Okay, so you're one of those people na chine-cherish mo yung ilang minuto na wala tayong internet. Yeah. Siyempre, it's, it's good to detox kasi parang you get so distracted with everything else, buhay ng ibang tao, yung mga idols mo, diba? So it's good to being in the moment. So ngayon naman, nalaman na natin yung konting information about Reconnect and yung role doon ni Gerald. Now let's find out ano ba yung ibang tanong nila. Let's call on our friends from the media. Let's start with Drew Asierto of Push. Hello. Hi Drew. Congrats on the 20th year. Salamat. So, my first question is, what's the biggest lesson you've learned, 2 decades in the industry? Marami, but one of the biggest lessons is humility. Always be humble kasi yung career natin sa industriya. I mean, kahit saan naman, pero lalo na sa industriya, marami mga ups and downs eh. Pwede ikaw yung pinakamainit na leading man for 6 months, tapos 6 months later, wala ka na hindi ka nagtatrabaho, di ba? So you always have to be humble kasi there's always, may mga nauna sa'yo, and may mga kasunod ka rin. So, just work hard as possible, and kung ikaw ang pinaka-importanting artista sa panahon na yan, just remember there's always mga ups and downs. So, humility. My second question is, you've done a lot of things already over the years. Do you plan on making a comeback sa dance album? Kasi ang tagal na Next question, please. Next question. Dance album! Ano mo sa 20 years old? Sabi mo sa Star Magic, parang nag-platinum ka pa sa dance album and you're proud of it. So, baka meron naman siya. Hindi, wow, inangat ko pa, nag-gold lang siya. Pero sobrang proud. Saan ko sinabi yan? Sa speech ko? Gusto ko lang sabihin sa'yo sa 20 years ko, ikaw lang nagtanong. Yan. At hindi ako nagbibiro, ikaw lang. But, thank you sa question, and thank you sa kumpiyansa. At gusto mo, honestly, Drew, hindi ko nakikita sa future ko ang isa pang dance album. But kaya ko lang binanggit din nun sa speech ko kasi nga, si Sir Deo din yung nag-present sa akin at nagbigay ng ganong oportunidad sa akin. And yes, nag-gold siya. So gold means nakabenta kami ng 10,000 copies. So may 10,000 na tao naniwala na magaling ako sumayaw. I'm so sorry, nakuto ko kayo. But wala pong future plans para sa dance album. My last question would be, in the next 10 years, where do you see yourself, both in the industry and in your personal life? In the next 10 years, sana po yung, I would be more sa behind the camera, producing, and sana makapag-direct din ako ng mga ibang projects. But ang sarap din kasi ng pakiramdam na nagpo-produce ka ng mga stories
and nakapagbigay ka ng trabaho. Yun yung dalawa na motivate talaga sa akin. Thank you, congrats. Thank you. Thank you, Drew. Thank you for that wonderful question. The first time tinanong in the First time in 20 years. Of Gerald. Okay, now let's go to Pauline Pascual of Daily Tribune. Hi, Gerald. Congratulations for your 20 years here in showbiz. So my question is, you mentioned earlier that you need to disconnect for you to reconnect. Yes. So how do you set boundaries and then limitations for that kind of approach? How do I set boundaries? Yes. Like since the movie, natutunan ko na pag-gising ko, kahit kanina umaga na huwag na muna hawakin yung cellphone mo. You know, be thankful muna na binigyan tayo ng isang araw. Mag-inis ka konti siguro sa bahay, or para kanina nagpapakain ako ng mga aso ko, nakapag-sauna ako, ice bath, before even holding my phone. Ang laking bagay at natutunan ko yun dito sa Reconnect. Sobrang, for some reason, gumaan yung pakiramdam ko, bumaba yung stress levels ko siguro. Kasi dati paggising mo, or paggising ko, bubuksan ko na agad yung Instagram, ano yun, magbabasa ako mga kung ano tungkol sa good and bad. So parang, hindi yan normal eh. Hindi yan normal eh. Diba? It's not, and even sa mga ordinary yung tao, kahit hindi celebrity or artista, hindi dapat ganun eh. You have to disconnect from that to reconnect with yourself. Habang nag-uwalis ako kanina, parang ang dami ko nang isip na mga gusto ko pang gawin. Pero kung nasa Instagram ako or kung ano man platform, social media platform, parang nagbabasa ka tungkol sa ibang tao or balita or okay naman din yun. Lalo na pag sa balita, we should always know what's going on in the world, sa Pilipinas, but dapat may time para dyan. So yun yung boundaries ko. So, marami nagulat kahapon and then up until now, yung sa Baybas. So, can you, paano nangyari ang lahat? Can you explain what happened? Paano nangyari Ako rin, nagulat din ako. Actually, si Direk Eric Mati and si Sir Dondon Monterrey, as we speak, I don't know if nakabalik na, but nasa Indonesia sila for the Netflix convention. And then napanood ng Netflix yung Baybas. At nag-decide sila, siguro kung nagandahan sila, nag-decide sila na agahan po yung announcement ng proyekto. So lahat kami nagulat, hindi ko rin, kahit si Ate Portia yung Ate Rod, may message ko sa Ate Portia, bukas 4 p.m. mag-announce yung Netflix about sa proyekto namin na Baybas. So, ganun siya nangyari. Ngayon ko lang actually nagkwento to. So, gumawa si Sir Tonton Monteverdi, yung producer namin ng group, kasama si Andrew, and we were talking about kung paano namin magtulungan yung Netflix announcement. But it was just the day before namin nalaman, lahat kami. Yeah. So after 20 years, ano pa ang nahihiling mo? Well, first of all, I'm grateful sa 20 years. And honestly, habang nakatayo ako dun sa Star Magic Christmas Ball and binibigay ko yung speech ko, I was also praying and hoping yung mga nakaupo doon na mga up-and-coming artists will also be able to experience that. Kasi syempre medyo alam naman natin sa nangyayari sa kumpanya natin. Di natin sure kung anong future natin, di ba? So I was really hoping also that everyone will be able, as long as you work hard and mahal mo yung mga kasama mo behind the camera, sana makarating din sila sa ganun. Dahil hindi po talaga nangyayari yan para sa lahat. Ang hiling ko pa, sana magkaroon pa ng mga oportunidad to inspire Filipinos. Ang long-standing motto ng ABS-CBN is in the service of the Filipino at naniniwala talaga ako dun. So, ang trabaho ko as an artist is gumawa ng mga storytelling, mga kwento na ma-inspire yung mga Pilipino natin. Lalo na ngayon sa pinagdadaanan natin as a country sa bansa natin. Parang through mga teleserye, mga movies, we can still give hope para sa mga kababayan natin. Thank you. Thank you, Pauline. This next question is a little bit connected dun sa answer. Okay. So this is from Mikey Vinas. Congratulations on being a 20th Loyalty Awardee, I guess 20-year Loyalty Awardee of Star Magic. What made you stay, given na yung ibang kasabayan ninyo chose to transfer with other networks and talent management? Well, paano ba? You know, I cannot speak for everyone or yung ibang lumipat kasi syempre it's a personal decision. Lalo nung panahon ng pandemic at nung shutdown, medyo magulo talaga mga bagay, di ba? Mga bagay-bagay. So, but ako, because this is where, kumbaga dito ako lumaki.
lahat po ng opportunities came from ABS and Star Magic. So parang it would not be right na iiwan ko po ang isang management or isang kumpanya because of may pinagdadaan ng struggles. Ako naman ay hindi naman ako iniwan ng management ko nung ako rin may mga struggles. So, ganun lang. It's just paying it back and supporting yung kumpanya na nagbigay sa atin napakamaraming oportunidad. At nakapag-tayo ako ng bahay para sa nanay ko, nakapag-provide ako para sa pamilya because of this company and this management. So, the least I can do is lumaban din para sa kanila. And right now, you're also helping a lot of people. You're giving jobs to many people with your company, with your different projects as well. Now, still on the 20 years with Star Magic, ito namang question is from Jason Laluna of Certified Kapamilya. You have been recently awarded a Loyalty Award with Star Magic and 2 decades ka na rin sa ABS-CBN. Can you share with us your favorite or most memorable Kapamilya moment, scene, or memory? Kapamilya moment? Oh, wow. Madami. Sa awa ng Diyos, yung mga naging proyekto ko, kahit pa paano, nagkakaroon siya talaga ng impact. Like Budoy, tayong dalawa, yung first show ko na sana maulit-muli. Siyempre po yung mga fans namin, fans ko nung time na yun, mga professional, di ba? So, sabay kaming lumaki. PBB hanggang ngayon is maraming nagko-consider na one of the best editions namin, yung edition namin, yung team edition. And then, like yung mga Star Magic Ball, ABS-CBN Balls, there's always, ang ganda ng mga moments yun kasi we get to bond with mga kapong artista natin, kapong Star Magic artist natin. It's been a very colorful 20-year career para sa akin. Ang daming moments talaga. Also, giving back din through Sakit Ka Pamilya, through yung mga foundation ng ABS-CBN. Alam mo yung one of my best moments also with ABS was nagkaroon kami ng outreach somewhere. I think nag-rebuild kami ng eskwela sa may Davao. Yeah. And pag nakikita po nila yung, alam niyo lahat, yung pickup truck ng ABS-CBN, tapos nakalagay yung logo doon ng ABS. Pag nakikita ng mga tao yan, parang nakita nila yung ABS-CBN, parang nakita nila yung S ni Superman. Alam mo yun, yung parang, so, hope, it's hope eh. Nakita na niya ng hope eh. So, that's one of the most parang proudest moments para sa akin na part ako ng isang kumpanya na may ganong impact sa tao. At nakikita namin tinatranslate mo rin yun, even in your individual projects, di ba may mga rescue mission ka, kapag may mga typhoon, mga baha, andyan automatic si Gerald Anderson.